Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante N. Gusto ko kasing i-share sa inyo mga kababayan itong napaka-inspiring story. Yan po. How a UP valedictorian's ambition was inspired by her security guard dad and direct seller mom. Na publish siya mga kababayan sa Philippine Star, inspired by sacrifice. Nang binasa natin yung kwento, talagang very inspiring mga kababayan. Kaya sabi ko, i-share ko dito sa ating podcast Life with Dante N. Pero meanwhile, inom muna tayo nito. Ito na yung iniinom natin before breakfast. Ito pong I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Napaka-healthy kasi siya po. Ito po siya. Tunawin lang natin mga kababayan sa kalahating baso. Kalahating baso ng tubig. Ganyan lang siya. Kita ninyo. Ayan, i-stir lang natin hanggang matunaw. Stir natin ang mabuti. Yan. Itong amazing barley mga kababayan, endorsed by known celebrities. Yan po si Maritoni Fernandez. Sabi niya sa kanyang testimony, I was diagnosed with breast cancer on April 4, 2001 with only 5-year chance of survival. I discovered barley on the internet and took it along with my chemotherapy. Now I am in the 24th year of survival. Barley did not just save my life, it gave me new life. So I decided to take barley every day for the rest of my life. Pati si Piolo mga kababayan umiinom nito. Di ba? Si Aramina. Ito yung business partner namin sa Australia. Kaya pwede kayong magnegosyo nito. Mag-message lang kayo sa amin. Sa number ko po. Or sa Facebook page natin, Dante Maravillas. Sa messenger ng Facebook account natin, Dante Maravillas. Yung page pala, Dante Maravillas Vlog. FB personal account natin, Dante Maravillas. Pwede din sa aking anak na architect entrepreneur. Pati si Marian Rivera, mga kababayan, umiinom nito. Yan siya. Marami kaming stocks mga kababayan. Pati si Manny Pacquiao. Yan, si Maritoni Fernandez pumunta mismo sa plantation ito. Sa farm ng barley grass sa Australia. Yan Pumunta mismo siya doon mga kababayan. Yan mga health benefits ng barley po. Boost immunity. Improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. So, inom muna tayo nito. Masarap, mga kababayan, ang lasa niya. All natural, organic. Di ba? Yan Ang dami mo niya, Mr. Maravillas. Avocado. Ayan, dinala sa amin dito. Tinakyaw na ng aking asawa. 2 sako. Diba? Yung ibang mga avocado at mangga, pinamigay na din namin dito sa mga kapitbahay namin. Ito naman, banana. Lahat prutas dito sa kusina namin. Tapos kamote. Yan ang mga pagkain namin dito po. Lahat healthy. Mga fruits and root crops. So balikan natin yung ating kwento mga kababayan kasi
Napakaganda nitong kwento ng isang valedictorian ng UP Diliman. Sabi dito, coming from a low-income household, Ashari Kirsten Dalan knew since high school that she needed to rely on scholarship allowances to survive. So in college, she needed to juggle her tutoring job with academics and other activities. Inspired by her parents' hard work, she graduated summa cum laude and was named the valedictorian of her program. You see, sabi ko sa inyo, hindi po balagid sa isang tao na may ambisyon ang kahirapan. Ito yung dapat na laging sinasabi natin sa ating mga anak. Lalo na pag mahirap, mula sa mahirap. Ang daming dating mga mahirap mga kababayan, pinanganak. Iyan ito sinasabi ko sa inyo. Pinanganak na mahirap, it is not your fault. Pero pag mahirap ka pa rin habang buhay, it is already your fault. Kasi hindi ka gumawa ng paraan. Ako tingin ko, napakaganda ng magiging future nitong isang anak na mga mahirap na nagsakripisyo mga kababayan para makapagtapos. Hindi lang basta nakapagtapos. Di ba? Nagtapos siya summa cum laude. So nakaka-inspire talaga po. Kaya kung may anak kayo po, mga kababayan, yung mga nanonood sa atin ngayon, mariklamo, i-share ninyo itong video. Itong kwento mga kababayan ng isang anak mahirap. You see, yung itsura pati niya, artistahin mga kababayan. No? Summa cum laude sa UP. Si Dalan, taga Baguio siya. She earned her chemical engineering degree from the University of the Philippines, Diliman. Inamin niya na initially, she felt ashamed of her parents' job. Her mom earns a living from being a direct seller of a beauty brand, while yung kanyang tatay nagtatrabaho as janitor before obtaining a license to become a security guard. Yan sabi ko sa inyo. Huwag ninyong ikakaya anuman yung trabaho ninyo. Lahat ng trabaho, basta't hindi illegal mga kababayan, marangal, dapat may dangal tayo sa paggawa. Yan ang naalala kong advertisement ng Land Bank noon mga kababayan, hindi ko makalimutan. Dapat may dangal sa paggawa. Hindi janitor lang. Janitor ako. You just imagine ko walang janitor dito sa mundo mga kababayan. Madumi ang ating paligid, ang ating mga opisina, ang ating mga bahay, ang ating mga eskwelahan. So dapat hindi kinakahiya. Pero that is normal sa isang anak, kasi tingin niya hindi pa man niya naintindihan masyado, siguro ngayon naintindihan na niya. Summa cum laude, na dapat hindi kinakahiya ang trabaho. Katulad ng trabaho ng kanyang tatay, isang janitor at ngayon security guard. Imagine kung walang security guard mga kababayan na trabaho. Sino magbabantay sa mga bangko? Sa mga bahay ng mga mayayaman? Sino magtsatsaga na mag-duty ng 12 hours? Nakikita ko nga sa mga malls mga kababayan, yung mga duty guards. Dami naming kaibigan sa mall, sa sinihan. Mga security guards. Laki ng sakripisyo nila, mga kababayan, para maging safe ang mall, ang bangko, ang bahay ng mga mayayaman. So dapat binibigyan natin ng dangal. Dapat may dangal sa paggawa. Yung direct seller, pag direct seller ka, minamaliit. But without the direct seller, hindi magiging Avon yung Avon. Di ba? Multi-million business na rin po yung Avon. Direct selling business. Marami pa. May dati nga po akong kasama sa mainstream media. Nasa direct selling business siya. Mayaman siya. Di ba? Kailangan lang yung pagtsatsaga at tamang paghawak ng pera. Sabi dito sa kwento, growing up, honestly, kahit nung high school, I would divert or parang iniiwasan ko yung discussions about work kung parents or about parents. Sabi niya sa interview ng Philstar Life, I was really shy. Or if not shy, ashamed
na my dad was a janitor at the time. And then, my mom was still a direct seller, sabi po niya. So, hindi naman natin masisisi. Ako nga noon, sa bagay, doon sa nung elementary ako, lahat man yung tatay namin, mga magulang namin, housewife and laging housewife ang nakasulat. Pag tinanong ng teacher, ano niya yung trabaho? Housewife. Mabuti nga to, direct seller, so may trabaho. Yung nanay ko, housewife. Yung tatay ko, farmer. So sa barangay, walang problema yon. Pag nung nasa high school na ako, nasa lungsod na, ayun, so iba-iba ng trabaho ang maririnig mo sa mga kaklase. May banker, may teacher, may doktor, may anak ng abogado, may engineer. Pagkatapos ako, farmer. Buti kung nasa ibang bansa, ang farmer po, big time. Dito, pag sinabing farmer sa Pilipinas, ano niya yung trabaho ng tatay mo? Farmer. Minamaliit po ang farmer dito kasi ang ibig sabihin, mahirap. Di ba po, mga kababayan? Nafe-feel ko rin yung nagkakaroon ako ng inferiority. Inferior ako sa kanila. Kaya ito, naintindihan natin. Pero hindi ko naman kinakahiya na farmer yung tatay ko. Kaya lang, siyempre, ako, nagiging inferior ang feeling ko. Kasi yung mga kaklase ko, iba-iba yung profesyon ng kanilang tatay. May mga kaya. So, normal itong feeling, mga kababayan. Kailangan lang ipaliwanag natin. And that's the purpose dinidiscuss natin ito, mga kababayan, ngayon. Na dapat, sabihan natin, huwag ikahiya ano man yung trabaho. Basta't marangal. Huwag lang yung drug pusher. Hindi ba? Or drug lord. Or big time niya yung tatay ko. Ano yan trabaho ng tatay mo? Smuggler. Di ba? So sabi ni Dalan, it even reached a point where she felt jealous of her classmates, seeing how they are being taken care of by their parents. So nanliliit siya. Nanliliit yung pakiramdam niya. May mga kaya yung kanyang mga kaklase. O ito si Dalan, mga kababayan. Ito pala yung security guard na tatay niya nung grade 10 siya. Asari Dalan with her dad during her grade 10 moving up ceremony. The last recognition day he attended. Ngayon, pinost, mga kababayan. Shinare niya yung picture niya noon kasama yung kanyang tatay. Proud na siya na i-post kasi isa siyang achiever at bilang pagtanaw ng utang na loob na naigapang siya ng kanyang mga magulang. Sabi niya dito, I'd question na bakit ganito yung life. Like sometimes I would get jealous of my friends kasi their parents are accomplished, sabi niya. Especially in UP, some of my classmates some of my friends, yung mga parents, doctor, lawyer. Pero over the years, Dalan shared she has grown to realize that if not for the challenges they have gone through as a family, she would not have come this far. Nagmamature na kasi siya, mga kababayan. Doon niya na-realize na kailangan pala na pasalamatan niya yung kanyang mga magulang. Despite ng kalagayan, mababang uri ng trabaho na tinatawag ng marami, janitor ka lang niya. Huwag dapat ganon. Janitor ako. Direct seller ka lang niya. Huwag dapat ganon. Direct seller ako. May dangal palagi sa paggawa. Kasi napaka-importante itong mga trabaho sa pag-unlad ng ating bayan. Walang magbantay sa mga establishments. Paano unlad ang ating bayan? Kung pasukin ng mga magnanakaw, wala nang mag-invest. Di ba? So, napaka-importante ang pagiging janitor. Napaka-importante yung pagiging security guard. So, kamukha niya pala yung nanay niya. Bata pa rin, Para lang silang magkapatid, You see? Ngayon, siyempre, dahil limitado yung income ng kanyang mga magulang, tumulong na rin sa kanyang pag-aaral minsan yung kanyang tito at tita for financial support. Determined not to burden her parents, particularly with other siblings to support, Dalan had been relying on scholarship allowances
while attending the Philippine Science High School. So sa college, even with free tuition, kailangan pa rin ng mga estudyante yung financial support for other school fees and living expenses. Fortunately, sabi po niya, she qualified for financial aid as a scholar of the Commission on Higher Education. So laking tulong po yung mga scholarship programs na ino-offer ng ating gobyerno, lalo na yung mula sa Commission on Higher Education. So sabi dito, since it's really difficult to just survive on my scholarships and since my parents did not financially support me, nung nakita ko yung opportunity to tutor, I really tutored. The earning she gets from her tutoring gig allowed her to buy things she wanted as well as to cover her thesis expenses. Nakikita ninyo, kahit mahirap ang buhay o galing ka sa mahirap na pamilya, pag may ambisyon ka, didiskarte at didiskarte ka. Yun ang nangyari sa akin po. Hindi na daw kaya akong pag-aralin ng aking tatay. Sabi niya, hindi ko na kaya. Kinausap ako eh. So, nakipag-deal ako sa aking tatay. Sabi ko, ako na lang ang magtrabaho diyan sa aanihin natin. Pero bibigyan mo ako ng bawi, ng share doon sa aking trabaho. Anyway, ko, pag pinatrabaho mo yan sa iba, ganun din yung gagawin mo. Ako na lang yung trabador mo. Para yung bawi, yung share sa ani, yun ang tawag doon sa amin, bawi. Pag nakasampung sako kang ani, yung 3 sako, sa'yo yon. Tapos sa tatay ko yung 7 sako. Yun ang tawag doon, 7-3. Sharing. Ayun ang ginamit ko para pang-entrance. Di ba? Tapos nag-reporter na po ako para hindi ako sinweldoan po ng almost 1 year. As reporter trainee kasi nasa college pa lang ako. Second year college ako nag-start na mag-reporter. Walang sweldo lang. Sabi ko okay lang para matuto ako na maghanap buhay. Ayun. So after 9 months, kinuha ko ng kabilang radyo. Kasi yung unang radyo na in-applyan ko, binibigyan lang ako ng allowance, 100, 200. You see? So nagtiyaga ako. Pero nang matuto na ako as a reporter, nagkapangalan na rin ako, kilala na ako rito. Ayun, pinag-agawan na ako ng radyo. Ganun lang. Kasi may training na ako, libre yung training. Walang sweldo. So pag mahirap ka, kailangan gagawa ka ng paraan. Kaya kahanga-hanga itong ginawa mga kababayan ni Dalan. At ang maganda sa kanya, matalino siya. Summa cum laude. Ako hindi man, wala man akong ganyang matataas lang yung grades ko. So sabi dito, from campus in Diliman, Dalan would consistently travel to Pasig, rain or shine, para mag-tutor sa high school students. Sometimes, her tutoring jobs even took her to Antipolo City or Taguig. Ride-hailing apps like Angkas, yun ang naging preferred niyang gamitin para to get around with expenses typically covered ng parents ng kanyang mga estudyante. Madiskarte, mga kababayan. Kasi wala man siyang choice kundi gumalaw. I had to reach those places on time kasi, of course, they need me at specific times, sabi niya. Adding that there were also instances when she had to cut short her time with her friends whenever she was asked to tutor on short notice. So, maaga siyang natuto sa buhay, mga kababayan. Pag ganito ang pinagdaanan, most of the time, in the coming years, sa kanyang aktual ng trabaho bilang chemical engineer, hindi pa pala siya nag-take ng examination. So, sigurado na to, papasa to bilang chemical engineer. Sigurado, mga kababayan, mabilis yung pag-asenso nito sa buhay kasi marunong siyang magpagal. And most of the time, companies, mga kababayan, with this kind of background, ang kinukuha po. Kasi alam nila, matyaga, sanay sa sakripisyo. Di ba po?
Pero may mga graduates ngayon po na mapili masyado sa trabaho kasi anak mayaman. Di ba? Minsan, dahil sa ganong background niya, ayun, nahirapan tuloy. Sa connection na lang ni siguro ng kanyang magulang. Pero kung wala, kahit may connection yung magulang, mga kababayan, kung wala rin sa ugali, hindi napalaki ng maayos, hindi siya matyaga kasi laki sa layaw. Laki sa layaw, jeep rocks po. Most of the time, yon ang nagiging dahilan ng failure sa buhay. Di ba? So ito yung graduate na siya, mga kababayan. No? Dalan's parents had been separated since she was 8. She has one sibling from both of her parents and 2 more each from her mom's family and her dad's family. But despite having an unusual family setup, Dalan said she used that experience as a motivation to strive for more. Hiwalay pala po. Yan ang problema minsan. Pero tingnan ninyo, hindi naging dahilan, naging motivation pa siya. Mga kababayan, yung mga negative things na nangyari sa kanyang buhay. You think positive po. Hindi ko mo, biyak yung pamilya, magiging biyak na rin yung mga pangarap. Hindi ganon. Lalo dapat ka na mag-strive, pati sa relationship in the future, para maayos yung buhay. So sabi niya, I just really strive and just really pushed myself. Kasi ever since they were separated, I'm just really glad na hindi po ako nagrebelde or anything na masamang ginawa. I took that obstacle, that challenge in my life as an inspiration or as a push for me to excel. Kasi kung hindi okay yung aspect ng family ko, I'll just do my best in my academics and focus on it. So even without providing financial support, Dalan's parents nurtured her academic journey in their own ways. Her mom would buy her clothes and cook her favorite meals, while her dad would send daily I love you text. Kaya pala tito niya ito, hindi yung daddy niya yung kasama dito sa picture. Asari with her auntie and uncle who accompanied her during graduation rites. Siguro nandun din yung tatay. Umabol din, kaya lang siyempre separate yung picture. Dalan shared with Life that her parents did not finish college, so they had limited job opportunities. Seeing them struggle motivated her to work harder to earn her degree. I really saw how it was difficult to find a job if you did not finish college, and both my parents kept telling me and my brother to finish college, sabi po ni Dalan. They kept on saying na, wag nyo na kaming gayahin, ha? But despite them not finishing college, I really saw their perseverance and endurance in working their jobs because they still wanted to support us in any way they could. So, ganon mga kababayan. Ganon din yung mga magulang namin. Kaya ako talaga, nagtiyaga ako. Sa totoo lang po, ako lang yung nakatapos ng 4-year na course sa college. Yung isa kong kapatid, 2-year course lang. The rest, 8 kami, hindi na nakapagtapos ng high school. Yung iba, elementary lang. Kasi 8 kami, hindi kaya talaga. Kasi noong panahon, di ba, mga kababayan, paramihan ng anak. Ako yung bunso. Talaga akong nangarap, hindi ako sumurrender. And in fact po, sa aming baryo, sa aming barangay, sa batch ko po, ako lang yung nakagraduate. The rest, lahat mahirap eh. The rest, nakapag-college din yung iba. Yung iba umabot yung kaklase kong first honor in the class nung elementary ako, hindi nakapagtapos. Hindi na kinaya ng magulang at hindi siya gumawa ng paraan. Ako yung second honor. Ako yung nakapagtapos. Kasi determination talaga po ang kapital. Kailangang mangarap ka. So nagpasalamat pa rin siya sa kanyang mga magulang. Sabi niya, I'm just really glad and just really blessed that I have my parents, sabi ni Dalan. Apart from academics and tutoring, Dalan is also active in extracurricular activities, including joining competition and leadership activities. However, juggling all of this ultimately took
took a toll on her. It was not always balanced. Talagang there were times that I felt na overcommit po ako, like super napagod. I really lost sleep. May times na parang I would hate myself for resting. I would hate myself for slacking off. And like I felt that resting was even parang kasalanan mag-rest. Ganon din ang feeling ko po. Kaya ako, hindi ako namamahinga. Kahit ako nung may sakit ako po, naalala ninyo, mga kababayan, na hindi ko kinikwento sa inyo na numipis na yung aking itsura. Pero may nakapansin na kaibigan namin dyan sa Amerika. Nag-message kay Mrs. May sakit ba niya si Mr. Maravillas? Hindi man nagkikwento si Mrs. kasi ayaw ko magpaawa. Di ba? Basta trabaho lang akong trabaho, pero nakita ninyo yung aking mukha. Ayaw ko magpahinga. Na ICU ako noon, 3 years ago. 3 years o 4 years ago. Na ICU ako. Nagbakasyon lang tayo dito, mga 2 to 3 days. After na makalabas ako sa hospital, diretso ako sa pagbabloggy. Pagtinda-tinda nito, mga kababayan. Kasi yung gasto sa hospital, di ba? Ang dami yung gasto sa hospital. Just 3 days, yung binayaran namin, 150,000. So kung hindi ako magtatrabaho, magbabakasyon ako kasi may sakit ako, di ba malulubog uli kami sa utang? Na dati kami lubog sa utang. Hindi ako tumigil sa pagtrabaho. Lalo may pinag-aaral pa kami na isa, yung bunso namin sa Manila pa nag-aaral. You see, ngayon nakagraduate na siya. So yun, mga kababayan, until today, that is my discipline. Ayaw kong mamahinga kahit Domingo, kahit Sunday. Anyway, uploads ako ng uploads. Para tuloy-tuloy lang, mga kababayan. Kasi tuloy-tuloy yung konsumo. Kung mamamahinga ka, kahit nasa travel kami, di ba, nag-uploads ako, nagtatrabaho ako. Sabi nga ng anak ko, magpahinga ka naman. Ayaw ko nga. Di ba? Kasi, butit kung namamahinga tayo kumain, hindi man eh. Pagdating ng breakfast, kailangan kumain ka, tanghali, gabi. So, 3 times. Hindi pwedeng 2 times na lang kakain. Ganon, mga kababayan. It is because of my experience na galing kami sa napakahirap na kalagayan. Hindi naman talaga yung kasi may lupa naman kami. Kaya lang, mahina yung production noon. Tinamaan ng drought. So sabi dito, she was able to navigate all this by surrounding herself with people who had the same goals as hers and remembering her wise. Tama po, dapat, yan ang mga key to success. Gusto mo maging successful? Surround yourself with successful people. Kasi kung ang nakapaligid sa iyo, lagi mong kausap yung mga laging may hugot at mga failures, mga losers. Dapat yung kausap mo laging mga winners. Yan ang isa sa mga secret of success. Dapat ang kausap mo nakapaligid sa iyo, puno din ng mga pangarap. Pag mga talunan ang mga kausap mo palagi, malamang talunan ka rin. Kaya ko umiiwas doon sa mga ganung uri ng tao. I would just remember why I'm doing it in the first place, sabi ni Dalan. I just really wanted to excel. I wanted my parents, my family to be proud of me. Ito. Ashari Dalan during her internship in Taiwan. Kita mo. Naka-travel pa sa Taiwan. Apart from winning quiz competitions, Dalan was also able to do research during her internship in Taiwan. After her academic feat, Dalan is now gearing up for her board exam. She is also trying to apply to a master's program abroad under the Taiwan Exchange Education Program. So makikita mo na yung kanyang pupuntahan, the destiny. Very bright yung kanyang future, mga kababayan. Kasi very positive ang kanyang pananaw sa buhay. At matyaga siya at masakripisyo. Sabi dito, although her parents were not able to attend her biggest academic milestone, yet because they had to take care
of her younger siblings and her bedridden lolo, she dedicated that special moment to them. Looking back on her journey, one thing that she could tell her younger self was everything happens for a reason. Not being financially supported by them really built me resilience, patience, and perseverance, which really helped me achieve where I am today. Very correct po. Di ba? Every obstacle happens for a reason, sabi niya. For me to learn and for me to get there, here, she added. Be a better version of yourself, and no matter what happens, just remember your family. Just remember your friends. Just remember why you are doing it. Just keeping striving and just keep going harder and go and excel. Di ba nakakabilib mga kababayan nitong si Asari Kristen Dalan? So yan ang dapat natularan ng ating mga kabataan. I-share ninyo po itong kanyang kwento sa inyong mga anak, yung mga nanonood sa atin, especially the OFWs. Siguro may mga anak kayo na masyadong mahimutukin, konting pagod, mareklamo. Pag inutusan, maraming sinasabi. Baka nasubrahan sa allowance. Nasubrahan sa gadgets, masyadong focus doon sa kanyang cellphone, di ba? At doon sa mga barkada kasi bigay kayo ng bigay. Yung laging nagbibigay din po ang magulang sa lahat ng pangangailangan ng anak. May masama din pong epekto yan, na-spoil. Kailangan talagang matutunan ng ating mga anak kung paano magsakripisyo, lalo't pagpahalaga sa pera. Di ba? Kasi pag akala nilang dali-dali lang kitain ang pera, wala silang pagpapahalaga. Gastos lang ng gastos. Yung mga magulang, hindi nila alam, kandakuba na sa pagtatrabaho, lalo na kung OFW, aros hindi na matulog sa kakatrabaho. Yung iba multiple jobs ang ginagawa para makapagpadala ng pera sa nag-aaral na anak. Pagkatapos mabalitaan mo yung anak mo nasa masamang bisyo, nasa lakwatsa, hindi nag-aaral lang matino, nasa party-party palagi, nalulong sa kung anong masamang bisyo, in words kung babae na buntis. Di ba? Heartbreaking mga kababayan. So anyway, so yan ang napakagandang ubusin ko muna to. Napakagandang kwento mga kababayan. Congratulations Dalan, and we pray na makamit mo, maabot mo yung lahat mong pangarap sa buhay at matulungan mo rin umangat sa buhay yung inyong mga magulang, pati mga kapatid, matulungan mo rin. Pero kailangan yung experience mo, lagi mong i-remind sa kanila, lalo sa mga kapatid mo, para yung dinaanan mo, maging inspirasyon nila. Hindi man nila mapagdaanan kasi nandyan ka nang tutuwang sa kanila, ganon din ang dapat na direksyon, pagtsatsaga, pagpapagal, perseverance, ang dapat ma-acquire na karakter ng inyong mga kapatid para din magtagumpay na tulad po ninyo. That's it mga kababayan, yung ating topic ngayon dito sa Life with Dan TM. Ito yung sinasabi ko sa inyo palagi in closing. You have to remember, in life, you become what you believe. Yun ang pinaniwalaan niya eh. Tingnan ninyo, nagtagumpay siya. You become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.